Bilang nanay ni Jay, saksi ako sa mga pinagdaanan niya sa buhay simula pinanganak siya. Kaya ang makita ko lang siya na umakyat sa stage, naiiyak na ako. Paano pa kaya kung buong event mga Marikoy wala siyang muryot? Napaka-energetic, napaka-jolly at sobrang napakasaya niya. Sa mga hindi nakakaalam, pinanganak si Jace na premature, naging critical yung condition niya. Scissor siya at pabalik-balik siya sa hospital. At sa edad na 3 years old mga Marikoy, na-diagnose siya na merong autism. Halos araw-araw ng buhay namin noon ay umiiyak siya at sobrang stress kami mga Marikoy dahil lagi siya nagbi-meltdown. Mga times na kinokontrol niya pa yung emotion niya. Pero ngayon, napakalaki ng improvement niya. Ready na siyang maging ate. Hi mga Marikoy, kahapon nga pala, hindi ngayon, ito yung araw na pinakahihintay naming lahat. Hindi pa ito yung graduation nila mga Marikoy, kinder show to na pinaghandahan nila. At invited kami ng mga parents na manood mga Marikoy. Kakatuwa itong si Jace kasi napakasaya niya, napakaganda ng mood niya. Every time na inaayusan ko siya, hinahagat, kinikis niya ako. Kaya siya mga Marikoy, nung nakita niya na naligo, nagbihis ako, tumayo. Kala niya kasi dahil lagi ako nakahiga, dahil nga naka-bedrest ako, kala niya hindi ako manonood. Siyempre, manonood ako at hindi ko papalagpasin yung araw na to. Tulad ng lagi kong sinasabi, tinatry ko talaga yung best ko na ako pa rin yung nag-aayos kay Jace. Lalo na ngayon, mga Marikoy, special yung araw na to para sa kanya. Sa show na gaganapin, mga Marikoy, gaganap si Jace bilang isang bunny. Kaya ganyan yung suot niya, galing yan sa school, mga Marikoy, kasama sa binayaran namin. Actually, surprise kinder show ito para sa aming parents at hindi talaga namin alam yung mga gagawin nila. Pero isa lang yung alam ko ngayon, napaka-good mood ni Jace at sobrang excited siya mga Marikoy. Wala ding reklamo, nagpaayos siya sa akin ng buhok niya. Actually, mga Marikoy, kinakabahan ako ngayong araw na to para kay Jace. Napakadami kasing mangyayari na pwedeng makatrigger sa kanya at mag-meltdown siya. Isa ng dahilan yung manonood kami, tapos kasama pa namin si Ate Christine. Tapos, hindi pa sa school nila gaganapin, sa theater ng mas malaking school na pang-college. At hindi lang yung section nila yung may show mga Marikoy, silang lahat na kinder. Na hindi lang kami yung manonood, kundi madaming parents ang manonood. At madami siyang makakasamang mga bata na hindi talaga familiar sa kanya, na first time niya lang makakasama. At bukod pa doon, isa sa mga pagbabago ay ate na siya ngayon dahil magkakaroon na siya ng kapatid. Madami akong worries mga Marikoy, pero nagtitiwala ako na makakayanan ni Jace yung araw na to. At alam ko, isa na ito sa magiging sign namin na ready na talaga si Jace na maging ate. Pagkasuot ko nga pala ng headband at saka skirt niya mga Marikoy, ayan, naging in character na siya na bunny. Ayan nga pala yung suot ko, simpleng dress lang mga Marikoy, gusto ko kasi komportable lang ako. Paalis na dapat kami, kaso naalala ko na plansyahin yung book ni Jace at natuwa ako kasi finally pumayag siya na paayos niya yung book niya sa akin. Every time kasi na nagpa-plansya ako, ayaw niya talagang pumapayag ngayong araw lang na to. Tapos kinuha niya nga pala yung extra headband niya, pinasuot niya sa akin at nakiusap nga siya sa akin na suotin ko daw hanggang matapos yung event para daw mas madali niya akong makita. At ayan, ready na si Mami Bunny at saka si Baby Bunny. Pagkaalis namin mga Marikoy, dumaan na muna kami sa Jollibee at binilhan namin si Jace ng makakain. Lunchtime na kasi ito at nagugutom na siya, hindi kasi kami nakapagluto sa bahay. Pagkatapos niyang kumain, naalala niya na hindi pa pala siya nagpapabango, kaya kinuha niya itong Gentle ng Jace Merin Cologne. Gusto niyang ginagamit ngayon yan mga Marikoy dahil amoy baby daw, na amoy niya daw yung magiging kapatid niya. Pabango na din ako dahil naalala ko na hindi pa ako nagpapabango. Pagkadating nga pala namin sa school, nag-elevator kami dahil hindi ko nakakayanin na mag-stairs pa. Tapos pagdating namin dito sa labas ng theater, mga Marikoy, kagad akong pinagkuha ng upuan ng mga mamis. At sila na nga yung nag-aayos kay Jace. Grabe, nakakatuwa lang na napapaligiran kami ng mga ganitong tao sa buhay namin. Inayos nga pala ng isa sa mga teacher ni Jace yung edban niya para daw hindi mahulog kapag sumayaw na siya. At maaga nga pala kaming pumunta dito mga Marikoy dahil magpapa-face paint pa itong si Jace bago yung show. Required kasi na naka-makeup sila ng character nila, hindi naman kami marunong mag-makeup kaya hinay na lang namin si Kuya. Siya pala si Kuya Renzo na nakilala ko nung birthday ng anak ni Marites. Sa kanya, unang naka-experience si Jace ng face paint at nakita ko kung gaano siya katyaga kay Jace. Kaya kinontak ko siya at nirecommend ko siya sa mga mamis at siya na nga yung kinuha namin. If around Pampanga kayo at naghahanap kayo magpe-face paint, pwede nyong kontakin si Kuya. Ang usual na pagbubuk sa kanya, 2 oras for only 2,000 pesos lang. Na para sa amin, napakamura
mura tapos 15 na magkaklase si Jace kaya hati-hati kami sa bayad. Natapos ma-face paint ni Jace mga Maricoy, tinuturo niya yung mukha ko, pa-face paint din daw ako. Gusto niya mga Maricoy, parehong-pareho kaming dalawa. Sabi ko na lang sa kanya hindi pwede kasi magkaka-allergy ako dahil nga meron akong baby sa tummy. Kahit na maaga kami dumating dito para sa face paint, hindi naman ako nahirapan kasi buong paghihintay ko nakaupo lang ako. Tapos nandito naman din si Ate Christine para tulungan si Jace at dala niya pa nga yung buong banyo namin mga Maricoy. At pagkatapos nga ng face paint ni Jace, pinapasok na siya sa loob ng cheddar. And then yung mga kumamis ko na nandito, sila yung nakiusap para sa akin na kung pwede ipapasukin na ako. At pinagbigyan naman ako mga Maricoy, pinapasok nila ako kagad kaya kagad nakaupo na ako dito. Kaya kitang-kita ko din si Jace kung paano siya kabehave at sumusunod sa instruction ng teacher niya. Pinapasok nga pala sila sa loob ng backstage mga Maricoy at halos isang oras silang nandoon. Kaya medyo nag-worry ako at pinasilip ko siya kay Ate Christine, nakatayo lang daw siya doon at nagbibehave. Medyo kinakabahan lang ako baka kasi sa tagal ng paghihintay niya magmuryot na siya paglabas. Pero nagkamali ako dahil pagkalabas nila mga Maricoy, nakita ko kagad si Jace at tuwang-tuwa siya mga Maricoy nung nakita niya ako. Sa section nga pala nila, naka-costume lahat yung mga classmates niya na animals. Tapos puro pagsasayaw at pagkanta yung gagawin nila Jace. Alam nyo ba mga Maricoy, paglabas pa lang ni Jace ng stage, naiiyak na ako. Kasi nakikita ko na hindi niya kinokontrol yung emotion niya mga Maricoy. Napakasaya niya at napaka-energetic na sumasayaw. Kahit punong-puno yung chatter ng mga parents na nanonood mga Maricoy, hindi siya na-overwhelm. Dito pa lang, sobrang proud ko na sa kanya at napa-thank you Lord talaga ako. At lahat ng gagawin at steps mga Maricoy, alam na alam niya. Naiiyak ako kasi napakagaling talaga ni Lord sa perfect timing. Alam niyo yung feeling na binigyan niya na kami ng isa pang blessing dahil alam niya na ready na si Jace na maging ate. Hindi lang ako, hindi lang yung katawan ko yung ni-ready niya mga Maricoy, pati si Jace siya yung pinaka ni-ready ni Lord. Kasi kung itong show na to mga Maricoy, nagmuryot itong si Jace, nag-meltdown siya at buntis ako, hindi ko alam kung anong gagawin at mararamdaman ko. Kaya napakagaling ni Lord at masasabi ko talaga na iba siya mga Maricoy. When the time is right, ibibigay niya talaga yung blessing na matagal mo nang hinihingi. At sobrang thankful din namin sa mga taong nakapaligid sa amin, lalo na sa mga batang nakapaligid kay Jace. Tignan niyo naman yung partner niya na si Paula mga Maricoy, kapag nawawala si Jace sa pwesto, kinukuha niya yung kamay ni Jace at tinihila. Dinadala niya si Jace sa tamang pwesto mga Maricoy. At isa ito sa pinagpapasalamat ko kay Lord kasi dinala niya si Jace sa mga tamang tao at tamang school. Hindi lang si Jace yung may autism sa class nila mga Maricoy, pero na-manage ng school ng mga teachers na gawin yung show na to. Tignan niyo naman kung gaano sila kabibo at kagaling. Makaka-proud silang lahat at makikita mo talaga na nagtutulungan sila mga Maricoy. Kapag may hindi nakakasunod mga Maricoy, hindi nila pagtatawanan, bagkus ay tutulungan nila at hahawakan nila yung kamay. Isa si Jace sa mga nakakarandam ng support at pagmamahal ng mga classmates niya. Kaya naman tignan nyo, napakalaki ng improvement niya at ang layo na ng narating niya from day 1. At ngayong mag-grade 1 na siya mga Maricoy at magkakaroon na ng kapatid. Ito na yung bagong journey ng buhay namin na alam kong ready na si Jace. Kaya kahit anong gawin naming try at dasal dati na humihingi kami ng kapatid ni Jace, hindi binibigay ni Lord kasi alam niya hindi pa ready si Jace at hindi pa ako ready. Anyway, yung last show nga pala nila, magkakasama na lahat ng section mga Maricoy. At nung una nga nasa likod ditong si Jace, pumunta siya dito sa may gilid para makita kami. At pagkatapos ng show nila, may pa-flying kiss pa nga siya sa amin. Pagkatapos, bumaba siya kagad at pinuntahan niya ako at kinis niya ako ng maraming beses. Sobrang proud din ni Daddy Tan at meron pa nga siyang pabulaklak sa amin.